Hello guys, ito na nga. Gumawa na ako ng bilo-bilo, ginataang bilo-bilo. O katatapos ko lang magawa ng bilog, bilo-bilo na yan. So nagpakulo na ako ng gata. Tapos ayan, kumukulo-kulo na siya. Nilaglag ko na rin agad yung ginawa kong bilo-bilo guys na rice flour. Ang hirap pala gumawa ng ginataang bilo-bilo guys kasi matrabaho. So ayun, inisa-isa ko kasi dumidikit sila sa plato. OMG. Dumikit po sila sa plato, kaya ginaganyan ko na lang. Pagkada pulot ko, dumidikit sa plato. Tapos binilog-bilog ko bago ko ilalaglag doon sa pressure cooker. So ayun na nga, inaano-ano natin hanggat sa matapos yung trabaho na yan. So, wala tayong magagawa. Kung di ka alangan naman ilaglag mo lahat, magdikit-dikit yan, wala-wala sa ayos. So ayun, pagtsagaan mo na lang na magbilog-bilog ka na naman ulit. Total, malinis naman po dyan ang kamay ko guys. My hand is clean. Ayan, natapos na siguro yan paglaglag. O ayan, hinalo-halo na nangyayaring Gemma. Tapos alam nyo guys, pag ganyan pa na, umaangat pala yan. Ibig kong sabihin lumalaki. So after that, inaano natin ang ating mga... bakit? Stop. So yun na nga, nilagay na natin ang ating ginadgad na mga saging, saba, kamote, gabi, sago, sugar. Siyempre, hinalo-halo natin pati yung bilo-bilo. So ayan, pakuluin na lang natin hanggat sa maluto bago natin ilagay ang sugar para hindi siya masyadong magiging matamis. Kailangan dapat hindi muna natin ilagay ang sugar guys. Antay muna natin kumulo. Kumulong-kumulo na siya. So, ayan. Hahaluin na naman natin. Tapos, saka natin ilaglag yung sago. Lalaglag na natin ang sago dyan kasi malapit na maluto ang ating bilo-bilo. Wala lang siyang langka, guys. Wala din obi. Ang langka ay wala. Kaya, ganyan na lang siya. So, ayan. Ilalaglag na natin ang sago. Yung sago, pinakuluan ko po siya ng mga almost 1 hour. Ang tagal. Ang tagal maluto yung sago, no? So, ayun na nga. Nilaglag na natin ang ating sago. Tinihalo na natin. Tapos, isusunod natin ang ating sugar. Yung sugar, na brown sugar, na hindi masyadong, Ayan. So, lalaglagan natin ng mga, siguro mga half cup na sugar. Half cup. Para maging masarap siya. Then, nilalagyan ko rin po yan ng vanilla. Para maging mabango ang ating ginataang bilo-belo. Kung sa Bisaya pa is binignit. Ang ating binignit ay hinalo-halo na. So, ayan. Then, takpan. Pakuluin natin ulit. Hanggat sa maluto na yung kamote. So, ayan, antayin natin na kumulo ulit. Takpan muna natin, guys, para, maging masarap na yung gata niya. So, ayan, lumalaki na yung ating bilo-bilo, guys. Pero, sobrang sarap po niya. Nung tinikman ko, ang mga anak ko, ang sabi nila, ang sarap-sarap daw. Perfect daw, perfect. Perfect. Yung sago ko, maliliit na sago guys ang nabili ko. Dapat yung malalaki pero okay na rin yan. Okay na rin ganyan kalaki na sago para malulunok mo. Malulunok. Ayan, halo lang si Aling Gemma. Halo hanggat sa makita ang magandang resulta ng ating ginataan. Ayan, malapot-lapot na po siya. Tapos lalagyan natin siya mamaya ng ginawgaw na kunting rice flour. Tapos gagawin nating sauce para maging malapot siya. So, ayan na nga. Nilagay na natin ang ating dyan. Siguro, nilalagyan na. Kaya medyo malapot-lapot na. So, ayan. Belo-belo time. Dami kayo. Special. Wala nga lang langka. Ayos na to. First bite para sa inyo.
Sarap. Kaya puro nung yung tantanan, puro nung yung luya. Kung aga ko ng patinungon, nilay na ganin Mainit. Ako makurong palikuron, dahil sunod kahayang. Nababahala rito, umabot pa raw ng 20 oras bago sila nakatawag Bilo-bilo, ng sarap. rescue. Anong ginawa na? Itong bilog. Puti. May tumawag sa akin Yung puti. na may rescue. Saan yung puti ko? Ayan. Tulong. Okay, kaluya ako, luwi tayo. Mm. Pero bago pa man naisugod ang magkakapatid sa ospital, ang bunsong si Ernie nahirapan ng